Buksan po natin ang ating mga Biblia dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Sabi po ng salita ng ating Panginoon, 1 Samuel chapter 16 verse 7, "But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Ang Diyos sa magpala sa kanyang banal na salita. Ang tema po natin sa araw na ito, a man after God's own heart. Amen. Praise God. Handa na po ba ang ating mga puso sa oras na ito? Buksan po natin ang ating puso sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi po sa pag-aaral, mga kapatid, kapag ang isang tao po ay declared na brain dead, maaring manatili ang kanyang buhay as long as the heart continues beating. Of course, kailangan po ito ng support ng ventilator and other medication para ang puso ng tao ay patuloy na mag-function to provide oxygen sa ating katawan. But, if the heart stop beating, magkakaroon ng pag-shutdown sa lahat ng parte ng ating katawan na magiging cause ng permanenteng kamatayan ng isang tao. Ganun po kahalaga ang ating puso sa ating buhay. At alam din po ba natin, mga kapatid, na sa ating espiritual na pamumuhay, ang puso po ay napakahalaga sa ating Panginoon. Niniwala po ba kayo doon? Tayong mga tao po tend to judge the character and worth ng isang tao base sa ating nakikita. Kapag nakita po natin ng isang tao ay maganda ang itsura, good-looking, physically good-looking, maayos ang kanyang itsura, maayos siya magsalita, maayos siya manamit, yun po yung basis ng tao para sa kanyang pagtrato at pagbigay ng respeto. Tama po ba? Pag may nakikita tayo na, uy, teka lang, parang kagalang-galang to kasi yung itsura niya, maayos, malinis, pag nagsalita siya, talagang kakaiba din. So, magbabase tayo doon sa pagbigay natin ng respeto sa kanya. Pero sa Biblia po, mga kapatid, ibang-iba. Dahil sabi po, sa binasa natin sa theme verse natin kanina, ang Lord, hindi siya tumitingin sa appearance ng tao. Amen? Sabi ng verse natin, saan ba yung pinanggalingan po ng verse natin na to? Kasi po, yung kwento nito sa 1 Samuel, ang hari po nung panahon na yon ay si King Saul. Kilala niyo po ba si King Saul? Okay? Siya po ang hari ng Israel nung pagkakataon na yon. Pero dahil sa disobedience, arrogance, at katigasan ng ulo niya, yung lack of faith niya sa ating Panginoon, siya po ay ni-remove ng Panginoon bilang hari ng Israel. At sabi ng Panginoon kay Samuel, pumunta ka sa sambahayan ni Jesse. Kilala niyo po ba si Jesse? Amen? Yes. So sabi ng Lord kay Samuel, pumunta ka sa sambahayan ni Jesse sapagkat pinili kong maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Ang isa sa kanyang anak. So sa madaling salita, si Samuel pumunta sa sambahayan ni Jesse at nung nakita ni Samuel yung mga anak na lalaki ni Jesse, napansin niya si Eliab. Si Eliab po ay isa sa anak ni Jesse. Nung makita niya, sabi niya, eto na ang pinili ni Yahweh bilang hari ng Israel. Pero ano pong sabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 7? Ito po ang sabi ni Yahweh. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas, ang kanyang kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Alam niyo po ba, mga kapatid, only God
has the unique ability to see inside the heart of a person. Siya lang ang makakagawa niyan. Kaya nung nandun si Samuel, nung nakita niya yung mga anak ni Jesse, isa-isang dumaan sa kanya, sabi niya, okay, hindi itong pinili ni Yahweh. Nung dumaan ulit yung isa, okay, hindi rin siya. Hanggang sa dumaan na, ilang anak na ang dumaan, naka-anim ng anak na lalaki. Sabi niya, hindi pa rin siya. Kaya napatanong si Samuel kay Jesse, sabi niya, meron ka pa bang anak na lalaki? Sabi po dito sa 1 Samuel chapter 16 verses 11 to 13, kaya tinanong ni Samuel si Jesse, mayroon ka pa bang anak na wala rito? Mayroon pong isa, ang bunso na nagpapastol ng mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. Verse 12, at sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya ay makisig na binatilyo, malusog at maganda ang mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko. Buhusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sungay na sisidla ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh at mula noon sumakanya na ang espiritu ni Yahweh. So, nung pagkakataon po na yon, pinili ng ating Panginoon si David na maging kasunod na hari ng Israel. Alam niyo po ba, God really care about the heart. Naniniwala po ba kayo? Our heart is so important sa Panginoon. Gaya nga ng sinabi natin, ang Diyos lang ang may kakayahang makita kung anong laman ng puso natin ngayon. Kaya kapatid, ano bang laman ng puso mo ngayon? Sagutin po natin yan sa ating sarili. Ano ba ang nilalaman ng ating puso ngayon? Ang puso ba natin ay punong-puno ng kagalakan, kasiyahan? O ang puso po ba natin ay puno ng galit, ng puot, kasamaan, kabigatan, pagkamunhi, kasinungalingan? Napakahalaga po na ang ating puso ay maayos sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Tunay nga po ba nating mahal ang ating Panginoon sa ating puso? Minamahal ba natin siya with all our hearts? O minamahal lang po natin ang ating Panginoon? Sinasabi nating mahal natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng bibig, ngunit wala sa ating puso. Sabi po sa ating pinag-aaralan, ang Diyos lamang ang nakakaalam at nakakatalos ng puso ng isang tao. Si Lord, hindi niya tinitingnan kung anong position natin ngayon, kung anong nakamit natin ngayon, kung anong profesyon na mayroon ka ngayon, o kung gaano ka na katanyag, because appearance can be deceiving. Amen? At yung outward appearance po natin, hindi talaga nito maipapakita kung sino tayo. Naniniwala po ba kayo doon? Diba? Hindi maipapakita ng physical looks yung totoong value, yung totoong character, yung totoong integrity natin, at higit sa lahat, yung totoong faith mo sa Panginoon. Kung gaano kalalim, kung gaano ka-grow, kung gaano kalago, at kung gaano mo kamahal ang Panginoon, ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam niyan. Diba? Sabi nga po dito, at ang mahalaga sa ating Panginoon ay kung kamusta ang puso natin. Kaya how is your heart and where is your heart, mga kapatid? Kamusta ang puso mo? At nasaan ang puso mo? Ang puso mo ba ngayon ang nagmamay-ari ang Panginoon? O ang nagmamay-ari ng puso mo ay ang mga bagay dito sa mundong ito? Sabi po sa Biblia, David is the only person in the scripture that carried the title a man after a man after God's own heart. Bakit nga po kaya kinalulugdan ng Diyos si David? Ano bang meron kay David at kinalugdan siya ng ating Panginoon? Ano bang laman ng puso ni David? Bakit siya binigyan ng title na ganito? Siya lang at wala ng iba. Sabi ng Bible, kinalulugdan ng Diyos si David. Siguro kung isipin natin, Lord, ano bang laman ng puso ni David? Kasi Lord, kung ikaw
ay anak ng Panginoon at talagang masidhing nagmamahal sa Lord, gugustuhin mong malaman ng puso ni David nang sa gayon, hihingin mo sa Panginoon na magkaroon ka rin ng ganitong puso. Amen? Kasi napakalaking title na binigay sa kanya. Diba? A man after God's own heart. Siya ay tunay na kinalulugdan ng ating Panginoon. Kaya sa oras ito mga kapatid, gusto mo ba ng puso na katulad ni David? Pag-aralan po natin, ano ba yung mga character ni King David? Bakit siya binigyan ng titulo na ito ng ating Panginoon? Number 1, sabi po dito sa ating pinag-aaralan, David always consult the Lord. Sabi po sa 1 Samuel chapter 23 verse 2, ito po yung mga salita ng Panginoon na palagi siyang sumasangguni sa Diyos. Sabi niya, 1 Samuel chapter 23 verse 2, kaya siya'y sumangguni kay Yahweh. Lalabanan ko ba ang mga Filisteyong ito? Oo, sagot ni Yahweh, labanan mo sila at iligtas mo ang Keilah. Sabi pa sa verse 4, kaya't muling sumangguni si David kay Yahweh. Ang sagot sa kanya, pumunta kayo sa Keilah at pagtatagumpayin ko kayo laban sa mga Filisteo. At sabi pa po sa verse 10, patuloy tayo, at sumangguni siya sa Diyos, Yahweh, Diyos ng Israel, nabalitaan ko pong wawasakin ni Saul ang Keilah, sapagkat nalaman niyang narito ako. 11, totoo po ba ito? Pababayaan po kaya ng mga taga-Keilah na dakpin ako ni Saul? Isinasamo ko po, Yahweh, Diyos ng mga Israelita, na sagutin ninyo ako sa bagay na ito. Sumagot si Yahweh, oo, lulusubin nga ni Saul ang Keilah. Ano po yung unang character ni David? David always consults the Lord. Alam niyo po ba, sa lahat ng battles na pupuntahan niya, sa lahat ng gagawin niya, he always asked the Lord. And he always consult the Lord. Lagi siyang sumasangguni sa Panginoon. Lagi siyang lumalapit sa Panginoon to know God's will. Grabe yung obedience ni David. Kapag sinabi ng Lord na wag siyang pupunta, kapag walang pahintulot ng Panginoon, hindi niya gagawin. Lagi siyang sumasangguni sa Panginoon sa lahat ng gagawin niya. Tayo po kaya mga kapatid, sa lahat ba ng ginagawa natin, sa lahat ng desisyon na ginagawa natin, isinasangguni po ba natin to sa Diyos? O sariling desisyon lang natin yung sinusunod natin? Kaya kapag nagkamali tayo, mang tendency, magkakaroon tayo ng depression, ng anxiety, ng discouragement, tapos isisisi natin sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, bakit nangyari sa akin to? Lord, bakit? Bakit ako? Bakit ganito ang buhay ko? Ang tanong, isinangguni mo ba sa Panginoon ang suliranin mo? Tumugon ba siya sa'yo? At sinunod mo ba ang katugunan ng ating Panginoon sa buhay mo? Isa sa character ni David, yung heart niya, palagi pong sumasangguni sa Lord. At kung ano yung tugon ng Diyos, He always obey. Kaya pala sabi ng Bible, no, ang laki ng impact ng obedience sa Panginoon. Pagsunod sa Kanya. At ang kagandahan po, kapag sumasangguni sa Panginoon, ano po yung nakita natin dito sa mga verses na binasa natin? Laging may sagot ang Diyos. Alam niyo po ba minsan, kaya hindi po natin naririnig yung sagot ng Panginoon sa isinasangguni natin sa Kanya. Kasi bago ka sumangguni sa Panginoon, may sagot ka na. May gagawin ka na. Kumpleto na sa isip mo. Alam mo na yung gagawin mo. Hindi ka na nagko-consult kay Lord. Ang ginagawa mo na lang, ini-inform mo na lang siya. Pero hindi mo talaga siya sinangguni, tinanong. Tas ang sagot ng Panginoon, hindi mo man lang inantay kasi meron ka ng sariling desisyon. Hallelujah! At alam niyo po ba kung anong blessing kapag lagi tayong sumasangguni sa Panginoon through prayer? Sabi po sa Bible, si David, lagi siyang nagpipray kay Lord. Lagi niyang kinakausap ni Lord sa lahat ng gagawin niya. At dahil doon, God always with him.
Kapag lagi kang nasa Panginoon, laging si Lord ang tinatanong mo, kapag may kabigatan ka, may suliranin ka, may desisyon ka, laging si Lord ang inuuna mo, hindi ka lalapit sa ibang tao, unahin mo muna ang Panginoon. Alam niyo po ba, sa lahat ng battle na pagdadaanan mo, God always with you. At sabi pa doon, dahil si David laging nasa Panginoon, kasama niya palagi ang Diyos. Hindi lang yon, God gave him wisdom. Sa lahat ng gagawin niya, may kaalaman na nanggaling sa Panginoon. Hindi lang yon, dahil palagi siyang sumasangguni sa Panginoon, God gave him strength. Kaya sa lahat ng battles niya, nananalo siya. Dahil palagi niyang kinukonsulta sa ating Panginoon. Sabi po sa 2 Samuel chapter 8 verse 6, tingnan niyo po nasakop din niya ang lugar na ito, kaya nagtayo siya ng mga himpilan sa Aram, malapit sa Damasco, at pinagbuwis niya ang mga taga roon. Sa tulong ni Yahweh, si David ay nagtatagumpay saan man siya magpunta. Sabi pa sa verse 14, at bago siya bumalik, nagtayo muna siya ng mga himpilan sa buong Edom at naging alipin niya ang lahat ng mamamayan doon. Pinagtatagumpay ni Yahweh si David saan man siya magpunta. Kaya question kapatid, gusto mo bang magtagumpay sa battle mo ngayon? Sa pinagdadaanan mo ngayon? Sa kabigatang mayroon ka ngayon? Sa pagsubok na mayroon ka ngayon? Sa alalahanin na mayroon ka ngayon? Consult the Lord. Unahin mo ang Panginoon. Sumangguni tayo sa Panginoon through prayers. Because nothing is impossible to the Lord. And God is bigger than our problems. Yung problema natin, maliit lang sa Panginoon. Kayang-kaya niyang lutasin. Ang problema sa atin, kaya hirap na hirap tayo sa pagsubok natin, sinasarili natin. Pero kapag kasama natin ang Panginoon, walang mahirap dahil laging may kagaanan, may comfort kapag kasama natin ang Diyos. Amen? Yung secret po ni David, palagi siyang nananalangin. Lagi niyang tinatanong si Lord. And God answers him. At laging nakikinig ang Panginoon. Amen? That is number 1. Yung heart ni David always consults to the Lord. Lord, ano bang gagawin ko, Lord? Ano bang problema namin? Bakit ganito? Si Lord ang unahin mo. May problema ka ba sa asawa mo, sa anak mo, sa pamilya mo, sa pinansyal, sa kalusugan? Ito nga pong lupa natin, napakabigat ang problema. Pero kami po ay palaging sumasangguni sa Diyos. Kaya kahit anong kabigatan, may kapayapaan pa rin. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Isa po sa ugali ni David, always consults sa ating Panginoon. Kaya ikaw kapatid, kung nakakalimutan mo ang Diyos, ito ay paalala sa atin ng ating Panginoon. Ano po? Number 2, sabi dito, David always gives deep adoration to the Lord for all His goodness. Sabi po sa 2 Samuel chapter 7, verses 18 to 22, pagkatapos nito, pumasok sa tolda ni Haring David. Si Haring David, umupo at nanalangin. Sinabi niya, ako po at ang aking pamilya ay hindi karapat-dapat sa lahat ng kabutihang ginawa niyo sa akin, Panginoong Yahweh. Maaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin, O Panginoong Yahweh, subalit napakalaki para sa amin sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko para sa hinaharap. Wala na akong masasabi sapagkat kilala ninyo ang inyong lingkod. Ayon sa inyong pangako, niloob ninyong maging dakila ang inyong lingkod. Napakadakila mo, O Panginoong Yahweh. Wala pa kaming nababalita ang Diyos na tulad ninyo. Ikaw lamang ang Diyos.
David always gives deep adoration to the Lord sa lahat ng kabutihan niya. Alam niyo po ba, dahil si David ay laging nagpapasalamat sa Panginoon, sinecure ng Lord ang blessing mula sa kanya hanggang sa susunod na henerasyon ng pamilya niya. Sabi po yan sa 1 Samuel. Pinasalamatan niya ang Panginoon. Lagi siyang nagbibigay ng adoration ka, Lord. Lord, tunay kang mabuti. Wala kang kapantay. Ikaw ang Diyos. Makapangyarihan ka, tapat ka. Diba? Sabi ng binasa natin, wala kang katulad, Panginoon. At dahil sa kanyang palaging pagbibigay ng malalim na adoration, pagpupuri sa Diyos, pagpapasalamat sa Diyos, blines siya ng Lord. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, mula sa iyo hanggang sa mga susunod na generation mo ay pagpapalain ko. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ano po yung tinuturo sa atin ng Bible? Palagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Sa mga pagsubok man o pagpapala, pasalamatan natin ang Diyos. Huwag tayong magreklamo ng magreklamo. Kung anong mayroon ka, ipagpasalamat mo sa Diyos. Nang mabuhay ka, magising ka, sa araw-araw, pasalamatan mo sa Panginoon. Hindi naman lahat nabubuhay. Hanggang ngayon, malakas ka pa rin kahit maraming pagsubok, maraming karamdaman. Pero hanggang ngayon, pinagpapala ka pa rin ng Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Diyos. Magsikap tayo at pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng mayroon tayo sa buhay natin. At kapag pinagpala po tayo ng ating Panginoon, wag na wag po natin kakalimutan ng Diyos. Amen? Dahil alam niyo po mga kapatid, ang tao, ang tendency po talaga, kapag walang-wala, laging lumalapit sa Diyos. Pero kapag pinagpala na ng Panginoon, nakakalungkot, sabihin, nakakalimutan ng Panginoon. Kaya sabi po dito sa ating pinag-aaralan, kung gusto po nating masecure yung pagpapala sa buhay mo at hindi lang sa'yo, maging sa susunod na generation mo, palagi nating pasalamatan ang ating Panginoon. At huwag nating kalimutan ang ating buhay na Diyos. Amen po ba mga kapatid? Huwag na po tayo magreklamo sa kung anong meron tayo. Diba? Trabaho natin. Dati nagpipray ka, Lord. Bigyan mo ko ng trabaho. Nang binigyan ka ng Lord ng trabaho, ang saya-saya mo. Ito yung nagiging source mo para mapakain yung pamilya mo. Binigay sa'yo ng Lord. Sa mga susunod na pa na magreklamo ka, Lord, ano ba itong trabaho ko? Bakit ganito? Ito naman yung binigay mo sa akin. Nakalimutan mo, nahiningi mo yan sa Panginoon. Dati nangihingi ka ng anak, Lord, bigyan mo ko ng anak. Tapos yung binigay ng Lord, ang anak. Bakit may anak kong tigas-tigas ng ulo? Ang kulit-kulit, ang hirap-hirap naman mag-alaga ng anak. O sa mga singles, pag manghihingi kayo ng asawa, make sure nyo sa Panginoon, ipanalangin nyo sa Panginoon. Kasi pag nanghingi ka ng asawa, dapat tama yung hihingin mo sa Panginoon. Dahil habang buhay mong makakasama. Diba? Ano pa po? Sa lahat ng pagpapala na mayroon tayo, trabaho, ipagpasalamat natin sa ating Panginoon. Isa po sa rason kung bakit pinagpala ng Diyos si David, kung bakit kinalulugdan ng Diyos si David, dahil marunong siyang magbalik ng pasasalamat sa Diyos. Tayo po kaya, sa araw-araw ng buhay natin, napapasalamatan po kaya natin ang ating Panginoon? O masyado na po tayong abala sa mga bagay sa mundong ito na hindi na natin nakikita yung mga blessing na binibigay ng Lord sa atin. Kaya palagi tayong nagre-reklamo. Pero si King David, yung heart niya, laging nagbibigay ng adoration sa Panginoon. At ito po yung promise ng Lord kay David. God's promise to David. 2 Samuel chapter 7, verses 12 to 16. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari. At papatatagin ko ang kanyang kaharian. Sabi sa verse 13, siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Ako'y kanyang magiging ama, at siya'y magiging
anak. Kung siya'y magkasala, parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. Verse 15, ngunit ang paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago, di tulad ng nangyari kay Saul. Grabe po, no? Yung blessings sa life ni David. Verse 16, magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahariay, hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono magpakailanman. Ang sarap naman nun, Lord, na pagpapalain mo yung generation to generation to generation ko. Kaya dapat mga kapatid, masipag tayo sa Panginoon. Kung gusto mong pagpalain yung susunod na generation mo, turuan natin yung ating mga anak na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Hindi lang po ang church ang dapat nagtuturo sa kanila. Pansinin po ninyo, kapag ang magulang ay prayerful at laging nakikita ng anak na nagpapasalamat sa Panginoon, tingnan po natin yung mga maliliit na anak natin na pong ginagaya. Ginagaya tayo, di ba? Pero kapag ang magulang sa bahay, laging nag-aaway, laging magulo, walang kapayapaan, yung anak din, mainitin ang ulo. Yung anak din, pasaway. Pero kapag ang magulang, mahal ang Panginoon, inuuna ang Panginoon, tinuturuan ng mga anak na magpuri sa Panginoon, yun din ang mamanahin nila. Kaya kung gusto po nating pagpalain yung susunod na generation natin, maging tapat tayo sa Diyos at ngayon pa lang, turuan na natin ang ating mga anak na maging mapagpasalamat sa Diyos. Maging blessing po tayo. Amen po ba mga kapatid? Yun po yung pangalawang character ni David. Palagi siya nagbibigay ng deep adoration sa Lord. Masidhing pag-ibig, masidhing pagpapasalamat sa ating Panginoon. Ano pa po? Sabi dito, number 3. David worshiped God with all his heart. Sabi sa Biblia, mga kapatid, si David po, kapag nagpupuri siya sa Diyos, wala siyang pakialam sa iisipin ng ibang tao sa kanya. Ang mahalaga sa kanya, kapag nagpupuri siya, ay mabigyan ng pinakamataas na papuri ang Panginoon. Yan po ang sabi sa 2 Samuel chapter 6. Basahin po natin. 2 Samuel chapter 6 verses 14 to 16. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trumpeta. Verse 16. Nang sila'y papasok na sa lungsod, si David ay naglululundag at nagsasayaw. Nang siya'y madungawan ni Mikal, ito po yung asawa niya nung pagkakataon na ito, na anak ni Saul. Sabi dito, na anak ni Saul, hindi niya nagustuhan ang ginawa ni David. Talon tayo sa verse 20. Pag-uwi ni David, upang batiin ang kanyang pamilya, sinalubong siya ni Mikal na may ganitong pagbati. Dakilang araw ito sa hari ng Israel na parang baliw na nagsasayaw sa harapan ng mga aliping babae ng kanyang tauhan. Verse 12, sumagot si David, ginawa ko iyon upang parangalan si Yahweh, sapagkat sa halip na ang iyong ama at ang kanyang sambahayan, ako ang pinili ni Yahweh na mamuno sa Israel. At patuloy pa akong magsasayaw upang parangalan si Yahweh at gagawa pa ng mas masahol pa dito. Grabe, no? Ganun magpuri si David. Tayo kaya, paano tayo magpuri sa ating Diyos? Dito sa church, paano ka magpuri sa Diyos? Yung praise and worship leader, sigaw ng sigaw, itaas natin ang ating mga kamay. Ikaw naman, alam niyo yung word ng world ngayon, nonchalant. Sabi ng worship leader, tumalon tayo sa Panginoon. Ikaw naman parang iba yung nasa isip mo. Purihin mo ang Diyos, kapatid. Sumigaw ka na hallelujah.
paano po kaya tayo magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid? Diba? Sinasayawan mo ba ang Panginoon? Pinupuri mo ba ang Panginoon? Tumatalon ka ba sa kagalakan sa pagpupuri sa Diyos? Ginagamit mo ba ang lakas mo para purihin ang ating Panginoon? O nahihiya tayo, kaya hindi man lamang natin maitaas yung kamay natin? Ano bang meron? Bakit hindi natin maitaas sa pagpupuri sa ating Panginoon? Of course, syempre po yung mga medyo may edad na, no? O kaya may mga karamdaman, understanding po yun. Pero, kung ikaw naman ay malusog, malakas, walang karamdaman, bakit hindi ka magpuri sa Panginoon? Bakit hindi mo itaas ang kamay mo sa Panginoon? Bakit hindi ka sumigaw ng hallelujah, purihin ka, Panginoon? Pag sinasabi ng worship leader, purihin mo ang Diyos na iyong buhay, pinupuri ba natin ang Panginoon? Sinisigaw man lang ba natin yung kabutihan na, Lord, thank you, salamat, Panginoon, ang buti mo sa akin sa isang linggo. O baka naman nakatayo lang po tayo. Nahihiya po ba tayo sa mga taong nakapaligid sa atin? Ang question, sino po ba talaga ang pinunta nyo dito sa church? Ang Diyos ba o ang tao? Kung ang Diyos, hindi mo kailangang mahiyang magpuri sa Panginoon. Amen? Kaya pag nandito ka sa church, ang sentro mo, ang Diyos. Baguhin na natin yung attitude natin pag nandito tayo sa church, parang wala lang. Nakaganito pa tayo, kaya nakaganito pa tayo. Yun ba ang tamang pagsamba sa Panginoon? Ang tinuturo po sa atin ng Biblia, sumasayaw, lumulundag, nagpupuri sa Diyos. Alam niyo po ba, nung napunta po ako sa born again, una kong simba dito, nashock ako. Kasi, dun sa dati kong pinanggalingan, solemn eh. Ganyan-ganyan ka lang, ulang. Pero dito, may mga kapatiran tayo dito before na sobrang energetic po talaga at na-bless ako. Sabi ko, ang galing naman. Grabe sila magpuri sa Panginoon. Tapos nung nalaman ko ang salita ng Diyos, yun pala yung right way na magpuri sa Panginoon. Hanggang ngayon sa buhay ko, by God's grace, ginagawa ko siya. Amen? Kahit may takong-takong, sige, talon. Diba? Kahit na mainit, talon. Puri sa Panginoon. Kasi yun po yung tinuturo sa atin ng Biblia. Sabi nga ni David, diba? At gagawa pa ako ng mas masahol dito. Ano na ba yung pinakamasahol na nagawa nating pagpupuri sa Diyos? Meron na ba? Kung wala pa kapatid, gawin natin sa ating Panginoon. Amen? Amen, mga kapatid. Tingnan natin sa susunod na linggo, Tingnan ko nga. Alam niyo po ba, meron po akong testimony na napakinggan na na-bless po ako. Itong pastor na ito, meron po siyang church na bagong tayo, banda lang dito sa Caloocan. Tapos yung church nila, tinatawag nilang Kawayan Church. Kasi po yung church nila, gawa lang po siya sa kawayan. Tapos yung lapag nila, hindi po tiles, bato-bato. Pero alam niyo po ba, nung napanood ko yung live streaming nila, daig pa nila ang naka-aircon sa magpuri sa Panginoon. Talon, tumatalon, nagpupuri kahit mainit, pawis na pawis, hallelujah, tumatalon sila. Tapos na-bless ako, ay grabe. Ang sarap namang magpuri kay Lord kung lahat nagpupuri sa Panginoon. Diba? Minsan alam niyo mga kapatid, yung ibang mga churches na maliliit, sila pa nga talaga yung walang aircon, yung walang tiles, hindi naka-tiles, sa probinsya. Diba? Sila pa nga yung grabing magpuri sa Panginoon. Samantalang tayo dito, naka-aircon na. Medyo mainit-init nga lang kapag pero still aircon pa rin. At higit sa lahat, kahit yung tiles natin ganito, naka-tiles pa rin tayo. Pero bakit kaya, mga kapatid, hindi man lang natin mapapurihan ng masahol, mabigyan ng masahol na pagpuri ang ating Panginoon? Sabi po sa salita ng ating Panginoon, sumagot si David, ginawa ko iyon upang parangalan si Yahweh. Sapagkat sa halip ng iyong ama at ang kanyang sambahayan, ako ang pinili ni Yahweh na mamuno sa Israel at patuloy akong magsasayaw upang parangalan si Yahweh at gagawa pa ng mas masahol dito. Kaya pala, si King David,
a man after God's own heart. Kasi hindi siya nahihiya. Pagpapapurihan niya ang Panginoon, pupurihin niya ang Panginoon kahit magmukha siyang baliw. Hindi siya concerned sa sasabihin ng iba. Inaway na nga yung asawa. Hindi naman inaway. Tinabi niya nga sa asawa niya na wala siyang pakailam kahit ano pang isipin ng ibang tao. Basta pupurihin ko ang Panginoon dahil ginagawa ko ito para sa Panginoon. Kaya kapatid, huwag kang mahiya sa katabi mo. Hindi yan ang nagbibigay ng pagpapala sa'yo. Hindi yan ang nagbigay ng buhay sa'yo, ang Diyos. Kaya purihin natin siya sa ating mga buhay. Amen. Sumigaw ka ng papuri sa Panginoon. Hallelujah. We come to church to worship the Lord. At hindi ang mga bagay na nakikita natin. Ang Diyos ang sentro dapat ng ating pagpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Turuan po natin yung mga bata, tayo mismo, na magpuri sa Panginoon. Huwag tayo nakatayo lang mga kapatid, hindi po yan ang pagsambang hinihingi ng Diyos sa atin. Tinuturuan po tayo ng Biblia na kahit magmukha kang katawa-tawa, pero kung ginawa mo sa Diyos, yun ang mahalaga na ma-please natin ang Panginoon at hindi ang taong nakapaligid sa atin. Hallelujah. Diba? Yung mga worship leader natin, ang hirap po kaya mag-lead. Mahirap po mga kapatid. Dito sa stage, pag nandito na po kayo, once na gumalaw na si worship leader, anong napapansin niyo namin? Pawis. Kasi kahit may aircon, pag gumagalaw tayo, papuri sa Panginoon. At kapag nakikita rin po namin na nagpupuri kayo sa Panginoon, grabe din po yung saya ng puso namin, lalo na ang Panginoon. Diba? Kaya mga kapatid, purihin po natin ang Panginoon na galing sa ating mga puso. Amen po. Turuan din po natin ang ating sarili, Lord. Turuan mo naman ako na hindi maging mahiyain. Eto ka ba nahihiya? Sa Panginoon, no, kung gagawin mo sa Panginoon, hindi ka naman dapat mahiya. Sabi pa nga ni David magbigay pa tayo ng mas masahol na papuri sa Panginoon. Amen po. Kaya mga kapatid, salamat sa salita ng Diyos na nagtuturo sa atin kung paano purihin ang ating buhay na ito. Amen. Si David, sabi po dito sa ating pinag-aaralan, worship God with all his heart, buong puso, na pagpupuri sa Panginoon ang ibinibigay niya sa ating Panginoon. Kaya nawa, tayo rin naman pong mga anak niya, magbigay po tayo ng papuring nanggaling sa ating puso. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Number 4, sabi po dito, David always gives offering to the Lord. 2 Samuel chapter 8, verses 9 to 11. Sabi po dito, nang mabalitaan ni Haring Toy ng Hamat na tinalo ni David ang buong hukbo ni Hadadezer. 10. Isinugo niya ang kanyang anak na si Joram upang batiin si David sapagkat si Hadadezer ay matagal nang kaaway ni Toy. Dinalhan ni Joram ng mga sisidlang pilak, ginto, at tanso. Verse 11, inilaan ni David ang mga ito para sa pagsamba kay Yahweh, kasama ng ginto, ng pilak na sinamsam niya sa mga bansang kanyang nilupig. Alam niyo po ba mga kapatid, isa ito sa palaging ginagawa ni David sa tuwing siya'y magtatagumpay sa lahat ng digmaan na ginagawa niya. Hindi niya nakakalimutang handugan ang Panginoon. He worshiped the Lord by giving offerings
Dahil alam niya na ang lahat ng kadagumpayan na mayroon siya at lahat ng pagpapala na mayroon siya ay galing sa Diyos. Kaya hindi niya nakakalimutan handugan ang Panginoon. Pagkatapos niyang makipagdigma, sila ay magtagumpay, lagi siyang nagbibigay ng handog sa Panginoon. Nagwo-worship siya sa Panginoon. Hindi siya nangihinayang magbigay ng handog sa ating Panginoon. Tayo po kaya, mga kapatid, sa mga achievements, success na mayroon tayo sa ating buhay, naaalala po ba natin ang Diyos na handugan? Pinapasalamatan po ba natin siya sa pamamagitan ng handog? Sabi po dito sa ating binasa, si David, hindi siya nangihinayang sa mga inihandog niya sa Panginoon. Hindi siya madamot at hindi niya pinagdadamutan ng Diyos. Pero ang nakakalungkot po, maraming tao, even mananampalataya na, hindi tapat sa ating Panginoon. Nangihinayang sa mga ibibigay na handog sa ating Panginoon at ang worst, pinagdadamutan ang ating Panginoon. Tandaan po natin, everything belongs to the Lord. Wala tayong maipagmamalaki sa Kanya. Lahat ng mayroon po tayo, buhay natin, lakas natin, lahat ng pagpapala na mayroon tayo galing sa Panginoon. Kaya hindi po natin pwedeng pagmalakihan ng Panginoon. Sasabihin natin sa Kanya, bakit? Ako naman nagsikap nito kaya ako nagkabahay. Ako naman ang kumayod dito kaya ako nagkasasakyan. Kaya naging maganda ang buhay ko. Sa tingin mo ba, kung hindi ka binigyan ng kalakasan ng Diyos, magagawa mo kaya yan? Makapaghanap buhay ka kaya kung may karamdaman ka? Kung hindi kaya tayo bigyan ng buhay ng Diyos, magagawa pa ba natin yung mga pinaplano natin sa ating buhay? Hindi po. Everything belongs to the Lord. Kaya wala po tayong maipagmamalaki sa ating Panginoon. Kapag pinagdadamutan po natin ang ating Diyos sa buhay natin, maging sa oras natin sa Panginoon, at sa mga pagpapalang mayroon tayo, alam niyo po ba, sign po yan ng being greedy. Alam niyo po yung greedy? Sakim. Makasarili. Sabi po sa dictionary, yung meaning ng greedy, having or showing an intense and selfish desire for something, especially wealth or power. Kapag ayaw po nating maglaan ng panahon sa Diyos, wala tayong pakailam, di tayo nananalangin, di tayo nag-worship sa Lord, wala tayong oras Wala akong oras. Tsaka na lang pag free time ko. Pag wala tayong panahon sa Kanya, at ganoon din, sakim din tayo sa ating mga pagpapala, madamot tayo, ayaw natin i-share ang blessing, yan po ay pagiging greedy. You love your money more than God. Sabi pa naman po ng Bible, Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be. Also, kung nasaan ang kayamanan mo, nandun din ang puso mo. Kaya kung tinuturing mong kayamanan ng trabaho mo, negosyo mo, mga material na bagay, possession, fame, dun ka rin abalang-abala. Pero kapag ang puso mo, itinuturing mong kayamanan sa puso mo ang Diyos, kahit gaano ka kaabala, paglalaanan mo siya ng panahon at hindi ka magiging madamot sa paghahandog sa Diyos. For where your treasure is, there your heart will be also. Kaya nasaan po ang puso natin, mga kapatid?
Sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya, which is true. At nasasadlak sa maraming kapighatian. Kaya nga po mga kapatid, pag humihiling tayo ng blessing kay Lord, be careful. Baka hindi po natin kayang panindigan. Hindi tayo maging good steward at maging cause pa para tayo ay malayo sa pananampalataya. Pagpapalang financial man yan, asawa man yan, blessing kasi yan, anak man yan, make sure na hindi sila ang magiging dahilan para tayo ay mawala sa ating Panginoon. And let us pray to the Lord na bigyan tayo ng generous heart, lalo na sa gawain ng Diyos at sa mga taong nangangailangan nito. Always remember mga kapatid, that God blesses us to be a blessing to others. Pag pinagpapala ka ng Diyos, meaning gusto niyang maging pagpapala ka sa iba. At yung secret po na lalong dadali ang pagpapala ng Diyos pag nire-release mo ang pagpapala sa iba. Di ba po? Katulad ng isang gripo sa balde, kapag hindi mo binawasan yung tubig na umaagos sa balde, aapaw na nga aapaw. Kaya kung gusto po natin na ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na umapaw sa atin, wag lang po nating sarilinin ang mga pagpapala na mayroon tayo. Like David, worship the Lord through giving. Alam niyo po, naniniwala po ako na ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay mapagbigay. Bakit po? Yan ang resulta ng tunay na pag-ibig sa ating Panginoon. At ang lahat ng mapagbigay ay pinagpapala ng Diyos ang buhay. Totoo po yan. When we give, we worship the Lord. Kaya give from the heart, mga kapatid. Worship the Lord through giving. Huwag po tayong maging sakim. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang maging sakim. Kasi yun po ang tinuturo sa atin ng Biblia. Isa po sa ugali ni King David. Sa lahat ng katagumpayan niya, sa lahat ng ginagawa niya, hindi siya nakakalimot maghandog sa Panginoon. Hindi siya nangihinayang maghandog sa Panginoon. Dahil malinaw sa kanya that everything belongs to the Lord. Amen po ba mga kapatid? Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin natin. Sa ating pong conclusion, kaya tinawag o may title si David na a man after God's own heart. Ito po kasi yung sabi ng Biblia sa Acts chapter 13 verse 22. At nang siya'y alisin ng Diyos si Saul, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse ay isang lalaking aking kinalulugdan na handang sumunod sa lahat ng nais ko. Handang sumunod sa Diyos. Yun po ang ugali ni David. Hindi siya perfect because wala naman pong perfect. Pero ang kagandahan sa kanyang puso, siya ay handang sumunod sa ating Panginoon. Kaya kapatid, kung maraming pagkakataon sa buhay natin na ang puso natin ay naging corrupt, naging matigas tayo sa pagsunod sa Diyos. Naniniwala po kung hindi aksidente ang mensaheng ito.
Si Lord, gustong-gusto niyang maging maayos ang puso natin sapagkat mahalaga ito sa Kanya. At higit sa lahat, nais ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng pusong handang sumunod sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Gusto po ba natin ng bagong puso sa ating Panginoon? Kung yung current na puso natin ngayon, punong-puno ng galit, punong-puno ng inggit, punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng kabigatan, sabi ng ating Panginoon, manalangin tayo sa Kanya na bigyan niya tayo ng bagong puso. I-desire natin na magkaroon tayo ng bagong puso. Sabi po sa Ezekiel chapter 36, verses 26 to 27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Praise the Lord. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. I-desire natin ang pusong dalisay sa ating Panginoon. Ipanalangin natin sa ating Panginoon, Lord, patawarin mo kung yung puso ko ay punong-puno ng galit, punong-puno ng kasinungalingan. At Lord, sa oras na ito, I pray, bigyan mo ako ng bagong puso. Pusong masunurin sa'yo, pusong mapagmahal sa'yo, at gagawin ng lahat para sa kalwalhatian mo. Kaya mga kapatid, give your heart to the Lord and watch the blessing flow sa ating mga buhay. Napakahalaga ng ating puso sa ating Panginoon. Kaya hinihiling ko po na ang bawat isa ay tumayo. Praise God. Ipanalangin natin sa ating Panginoon, kapatid. Kung maraming pagkakataon sa iyong buhay, o kung yung puso na tinataglay mo ngayon ay pusong punong-puno ng karumihan, pusong punong-puno ng pagkukulang sa Diyos, pusong punong-puno ng kasinungalingan, pusong sakim at pusong mapagmataas. At kung nais mong baguhin ng Diyos ang puso mo ngayon, kapatid, ialay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong banal na salita, O God, na nagpaalala po sa amin na ikaw ay tumitingin sa aming mga puso at lahat ay natatalos mo. Lord, maaari man po naming maloko ang mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon, sa kung anong laman ng aming puso. Pero Lord, alam namin ikaw, hinding-hindi ka namin maluloko. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ako po ay narito sa iyong harapan. Kami po ay narito sa iyong harapan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang hindi ayon sa iyong kalooban. Lord, I pray, we pray, Lord, bigyan mo kami ng bagong puso. Bagong puso na palaging handang sumunod sa iyo. At pusong laging ikaw ang hinahanap sa aming buhay.
Patawarin mo kami, Panginoon, kung maraming pagkakataon sa aming buhay na hindi kami naging tapat sa iyo. At Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming buhay na kami po ay maging karapat-dapat sa iyo. Lord, pagpalain mo po kung sino man po sa aking mga kapatid ang may panghihinang espiritual. Kung dahil sa mga pagsubok, kabigatan, siya ay naging malayo na sa iyo, I pray, Lord, i-renew mo ang kanyang maalab na pag-ibig sa iyo. Kung siya man po ay nalayo sa iyo dahil sa mga kasinungalingan at mga bagay na hindi ayon sa iyong kalooban, I pray, Panginoon, baguhin mo ang kanyang puso at siya ay makapanumbalik sa iyo. At sa aming lahat, Panginoon, tulungan mo kami, Lord, na maging karapat-dapat sa iyong harapan. Katulad ng puso ng iyong lingkod na si David. Tulungan mo kami, Panginoon, na palagi ka naming konsultahin sa lahat ng aming gagawin upang malaman namin kung ano ang kalooban mo sa aming buhay. Lord, katulad ni David, tulungan mo kami na palagi po naming asamin ang iyong presensya sa aming buhay, na hindi kami mapapakali kung hindi kami mananalangin at magpupuri sa iyo, Panginoon. Katulad ni David, Panginoon, tulungan mo kaming maging mapagbigay sa lahat ng pagkakataon at higit sa lahat, hindi ka namin pagdamutan sa pamamagitan ng buhay na iyong ipinagkaloob sa amin. Linisin mo po ang aming puso, Lord. Linisin mo po ang aming puso at gawin mo po kaming maging karapat-dapat sa iyong harapan. Pagpalain mo po ang iyong banal na salita, Panginoon, na aming pinag-aralan ngayon, na aming narinig. Panalangin ko, Lord, na selyuhin mo ito sa aming mga puso, na hindi ito nakawin sa amin ng diablo. Bagkus ito po ay palagi naming maalala at maisabuhay sa aming buhay. At maraming salamat po na ikaw ang Diyos na buhay, na palaging nariyan, na nagpapaalala sa aming lahat. Pagpalain mo po ang iyong banal na salita sa oras na ito at ang buhay ng lahat ng nakapakinig ng iyong banal na salita. Ikaw po ang aming tinataas, ang aming pinupuri at sinasamba sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Manatili. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.